Ito nga palang video na ito ay karuktong pa nung kahapon. Pagpasensyahan nyo na at medyo busy talaga ang ate nyo. Ayan nga pala yung pagre-rep ako ng mga dadalhin na tinapa ni Papa Rex sa trabaho niya. At dahil nga tinanghali kami, tapos si Jex ay nagpapaluto ng almusal kay Papa niya ng hotdog. Kaya habang nagre-repack ako dyan ay nasa bahay si Papa Rex at nagluluto. Kaya naman pagkatapos ko magbalot, inumpisahan ko na tong aking ibo-boneless. Si Papa Rex talaga ang naghihiwa nito kaya nga lang nagluluto siya ng almusal, saka magmamadali na din yun dahil papasok pa siya sa trabaho. Kaya naman ako na ang nag-umpisa nito dahil naku po anong oras na ako matatapos. Kaya naman talagang kailangan maagang gigising. Ilang araw din kasi kaming napuyat sa pag-aasikaso sa mga batang may sakit. Kaya naman nung medyo magagaling na sila at nakakadire-diretso ng tulog, naku po napasarap na din ang tulog namin. Pero dyan masama na din ang pakiramdam ko. Kaya naman inunahan ko na ng gamot. Kaya nga lang ang ubo talagang matagal mawala sa akin. Pero sabi naman ng doktor dahil din daw ito sa allergy saka sa mga sipon. At dahil medyo marami-rami din itong aking gagawin, tinulungan na ako ni Papang maglinis ng mga bangos. Dahil nga hindi na ako matutulungan ni Papa Rex dahil papasok na siya sa trabaho, sabay iaatid na rin niya si Iya. Basta naman naaabutan kami ni Papa dito, tumutulong sa amin maglinis ng mga bangos. Kahit nga sinasabihan namin na wag na, tumutulong pa rin sa amin. Thank you, Papa! O diba, masarap pa rin talaga ang meron kang kasamang mga magulang pa. Yung kahit hindi ka humihingi ng tulong, tinutulungan ka pa din. Kaya naman habang naglilinis si Papa ay nag-umpisa na ako nitong mga pagbubunles. Inuna ko na itong mga naunang linisan kanina. Dahil kung di ko pa ito umpisahan ay anong oras na ako matatapos. Saka nagmamadali ako niyan dahil nga may iniintay ako na maghihilot. Mas gusto ko din talaga na nahihilot sa likod ng mga bata. At sobrang gustong gusto ko itong traditional na hilot. Naniniwala kasi talaga ako dun sa mga may lamig sa likod o kaya yung may pilay. Kasi nga naman pag minsan kahit anong inom ng bata ng gamot hindi gumagaling. Pero madalas kapag ka nahihilot gumagaling naman. Wala na kasi si mama para maghilot sa mga bata. Nakakatuwa nga yan dalawa na yan at hindi umaaray. Nakikiliti lang itong si Jex. Kaya naman tawa ng tawa. Kahit nga si Gia ay tahimik lang din. Matagal na talaga ako nagpatawag ng manghihilot. Kaya nga lang ngayon lang nakapunta si Ka Emma. Medyo malayo-layo din kasi ang bahay ni Ka Emma sa amin. Pero lahat ng mga bata dito kapag ka may ganyan, may pilay, pumupunta pa talaga sa bahay niya para lang magpahilot. Balak talaga namin lahat kaming pamilya ay magpapahilot. Kaya nga lang may trabaho si Papa Rex. Saka si Jorex naman pang umaga. Kaya nga lang daw tuwing umaga lang pwede si Ka Emma. Kaya sabi ko mag-i-schedule na lang kami para kay Jorex at kay Papa Rex. Marami pang hinilot si Ka Emma dyan ng mga bata. Pinauna ko na muna silang lahat at ako naman ang huli. At ako nga ay magpapahilot ng buong katawan kaya dito kami sa kwarto. Gustong gusto ko talagang magpahilot dahil nga ang hirap ng trabaho ko na ang tagal-tagal nakaupo. Sobrang nangangalay din talaga ang mga binti at ang likod ko. Sobrang sarap sa pakiramdam ng hinihilot talaga. Yung pagod talaga saka yung sakit ng likod mo mapapawi. Ang problema nga lang nito ay hindi ka daw pwedeng maligo ng isang araw kaya naman naligo na ako dyan. Ang sabi naman ni Ka Emma ako daw ay puro lamig saka puro pasma. Ganun talaga dahil nga sa pagtatrabaho. Hilot ko din yung aking matres. Ang sabi niya kasi yung matres ko daw ay puro nasa kaliwa. Inayos lang niya at itinaas. Ay grabe, ang sarap talaga ng pakiramdam ko niyan kung pwede nga lang matulog ng dire-diretso na. Pero napakasarap ng tulog ko nung gabing yan. Sa paghihilot nga niya sa akin, sabi niya sa akin, ikaw ba ay naha-high blood? Mukhang naha-high blood ka no? Nararamdaman niya yun sa pagpupulso niya. Sinabi din niya na ikaw ay may astigmatism habang hinihilot yung aking noo. At nung hinilot naman niya yung aking mga kamay, sabi niya ikaw ay acidic. At lahat naman yun ay tama. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam. Kung pwede nga lang na matulog na ako at wag nang pauwiin si Ka Emma. Kung pwede nga lang tagalan ng tagalan. Gustong gusto ko rin nung sinimulan niyang hilutin yung ulo ko tapos parang sinasabunot-sabunutan ka. Sabi naman niya ay wala akong binat. Nagulat nga siya dahil 5 daw yung anak ko pero wala akong binat. Buti na nga lang at meron na akong tatawagan kapag gusto kong magpahilot. Salamat po Ka Emma sa home service. Kinabukasan talaga ay sobrang laki na ng ginaan ng pakiramdam ko.